Okay, isang tanong lang sa simula. Akala mo ba kapag matagal nang binibigay, parang sikat na, yung benepisyo, hindi na pwedeng bawiin? Hmm, yan ang madalas na akala, di ba? Oo nga eh. Pero paano ko yung kumpanya na pag-aari na pala ng gobyerno? Biglang sumahilalim sa isang bagong batas, yung nagre-regulate sa pasahod. Nako, yan ang komplikado. Saan nga ba nagtatapos yung, alam mo na, company practice at nagsisimula yung utos ng batas? Interesting question talaga yang. Yan mismo ang titingnan natin ngayon based dito sa mga source material na dala mo. Hihimayin natin itong kasong Philippine National Construction Corporation, PNCC, and Ati Louis F. Sison versus National Labor Relations Commission, NLRC, Elizabeth N. Lopez de Leon et al. GR number 248401, June 23, 2021. Tama? Oo, yun nga. Ang mission natin, malaman ano ba talaga ang estado ng PNCC at paano ito nakaapekto sa benepisyo ng mga empleyado nito. Sige, sige, game. Okay, konting baliktanaw lang muna. Itong PNCC dati, pribado to. CDCP ang pangalan, 1966 pa. Sila yung sa NLEX, SLEX. Tama, Construction Development Corporation of the Philippines. Tapos, ang nangyari kasi, nagkautang sila ng malaki sa mga bangko ng gobyerno, yung mga GFIs. Oo. Tapos, noong 1983, may Letter of Instruction, LOI 1295, ginawang shares of stock yung utang. So biglang naging majority stockholder na ang gobyerno. Ayun, doon nagumpisa. Oo, pinalitan na nga yung pangalan, naging PNCC, tapos nilagay pa sila sa ilalim ng DTI, Department of Trade and Industry, via an executive order. Okay, so malinaw na may government involvement na talaga. Ngayon punta tayo sa issue. May mid-year bonus daw na binibigay simula pa 1992. Oo, tuloy-tuloy yun. Kahit nga paso na yung CBA nila, binibigay pa rin hanggang 2012. More than 20 years din yun. Wow, ang tagal na. Pero pagdating ng 2013, anong nangyari? May nagbago? Yun na nga. Yung presidente ng PNCC noon, si Ati Sison, nag-consult siya sa OGCC, yung Office of the Government Corporate Council. Nagtanong siya tungkol sa bonus. Tapos, anong sabi ng OGCC? Ang payo sa kanya, kailangan daw kumuha ng approval mula sa GCG, Governance Commission for GOCCs, kasi may bagong batas na, yung RA 10149, yung GOC Governance Act of 2011. Yan yung batas na nag-regulate sa mga GOCC? So, humingi ba sila ng approval sa GCG? Humingi naman ng PNCC, pero Pero, hindi naprobahan? exactly, hindi naprubahan ng GCG. Ang sabi pa nila, yung pagbibigay ng bonus ay parang legally infirm daw. Walang sapat na legal na basehan under the new law at hindi raw sakop ng non-diminution rule. Nako, anong ginawa ni Ate Sison? Naglabas siya ng memo. Sabi sa memo, sorry na lang, pero hindi maibibigay yung 2013 mid-year bonus kasi nga walang GCG approval. Hayun. Natural, nag-react yung mga empleyado. 20 taon ba naman, di ba? Tapos biglang stop. Oo naman, sino bang hindi? Kaya nagsampa sila ng kaso Saan? sa NLRC. Oo, sa NLRC. Ang reklamo, non-payment of bonus at saka diminution of benefits. Labag daw sa Article 100 ng Labor Code. Okay. At sa mga naunang hearing sa labor arbiter, sa NLRC mismo, pati sa Court of Appeals, ano ang naging desisyon? Consistent sila, panalo lahat yung mga empleyado. Talaga? Anong katwiran nila? Ang sabi nila, una, matagal nang binibigay yung bonus, so parang nabing parte na ng kontrata nila. Protektado ng non-diminution rule. Pangalawa, ang tingin pa rin nila sa PNCC ay parang pribadong korporasyon, kahit pag-aari ng gobyerno. Kasi binuo siya originally under the corporation code. Oo, yan ang reasoning. Kaya sabi nila, sakop sila ng labor code, hindi ng civil service law.
At dahil private ang tingin nila, hindi raw kailangan ng GCG o presidential approval para sa bonus. Ginamit pa nila yung mga lumang kaso like PNCC v. Pabion at Cuenca v. Altas. Okay. So, panalo ang empleyado sa 3 level, pero umakyat pa rin sa Korte Suprema ang PNCC. Dito na siguro nagkaalaman talaga, no? O, gito na yung una. Ano ba talaga ang legal status ng PNCC? Pribado pa rin ba o GOCC na? Okay, fundamental yan. Pangalawa, Pangalawa, kung ano man ang status niya, yung mga empleyado ba sakop ng labor code o ng civil service law? Kasi magkaibang rules dyan. tama. At yung pangatlo, saklaw ba ang PNCC ng RA 10149, yung GOCC Governance Act? Kailangan ba talaga nila ng GCG approval para sa mga benepisyo tulad ng bonus? Grabe ang daming layers. Nakakalito nga kung isipin mo. Kasi matagal nang binibigay, parang acquired right na, di ba? Tapos may bagong batas. Ano pa talaga ang sinabi ng Korte Suprema? Well, nilinaw ng Korte Suprema lahat. Ito yung hatol nila. Una, sinabi nila, unequivocally, ang PNCC ay isang GOCC. Hindi na siya maituturing na pribado. Kahit binuo under Corporation Code. Oo. Ang tawag dyan, non-chartered GOCC. Kasi nga, majority-owned na ng gobyerno. At pasok siya sa definition ng GOCC sa RA 10149 mismo. Okay, so GOCC siya. Clear. Eh yung mga empleyado, labor code or civil service? Dahil non-charter GOCC siya, ang mga empleyado nito ay sakop pa rin ng labor code, hindi sila civil service employees. Yung civil service law para lang yan sa mga GOCC na may sariling charter o batas na lumikha sa kanila. Ah, okay. So, labor code sila. E teka, kung labor code, hindi ba dapat manalo sila dahil sa non-diminution rule? Kasi matagal na yung bonus. Parang yun yung sinasabi ng lower courts. Dito na pumapasok yung pinakaimportante at medyo tricky na part. Ito yung pangatlong punto ng Korte Suprema. Sabi nila, kahit sakop ng labor code ang employment relations nila. Yung RA 10149, yung GOCC Governance Act, ay applicable sa lahat ng GOCC pagdating sa usapin ng compensation and benefit system, chartered man o non-chartered. Lahat. Walang exception. Walang exception pagdating sa compensation framework. Sinasabi ng RA 10149 na kailangan ng approval ng presidente through the GCG para sa mga bagong benepisyo or increases or even sa pagpapatuloy ng mga dati nang binibigay na wala pang prior approval under the new standards. So, parang sinasabi ng Korte Suprema na mas matimbang yung RA 10149 kaysa sa dating practice or even sa non-diminution rule in this specific context. Tama. Ang tingin nila, yung RA 10149 ay isang supervening law, isang batas na dumating na nagpabago sa sitwasyon. Kaya yung dating practice ng pagbibigay ng bonus, kahit gaano katagal, kailangan ng sumunod sa requirement ng bagong batas. Na kailangan ng GCG approval? Na hindi nakuha ng PNCC para sa 2013 bonus. Kaya ang final verdict ng Korte Suprema, hindi nilabag ng PNCC ang non-diminution rule. Yung hindi pagbigay ng bonus ay hindi dahil gusto lang nilang magbawas, kundi dahil kailangan nilang sumunod sa RA 10149. Wow. So, binaliktad nila yung desisyon ng CA, NLRC at Labor Arbiter. Binaliktad lahat. Dinismiss ng Korte Suprema yung reklamo ng mga empleyado for lack of merit. Grabe. Ang linaw na ngayon. So, PNCC, non-chartered GOCC. Empleyado, labor code ang governing law sa employment. Pero, pagdating sa sahod at benepisyo, nakakovered ng RA 10149, kailangang sumunod sa batas na yon, kasama na yung GGC presidential approval. Yun mismo. Yung dating practice hindi na sapat na basehan kung may batas na nagsasabi ng iba, lalo na kung tungkol sa pondo ng gobyerno. Okay. So, ano yung mga pinaka-importanting aral or doktrina na nakuha natin dito? Siguro, 4 na key points. Una, yung definition ng GOCC sa RA 10149, malawak talaga. Kasama kahit yung mga non-chartered or acquired asset corporations, basta majority-owned ng gobyerno. Okay, malinaw yun. Pangalawa, yung distinction between labor code versus civil service law para sa GOCC employees.
Labor code para sa non-chartered, civil service para sa may original charter. Consistent naman yan sa Constitution. Gets? Pangatlo? Pangatlo, yung saklaw ng RA 1049. Applicable siya sa lahat ng GOCC pagdating sa compensation system at mas matimbang siya kaysa sa company practice o kahit provisions ng CBA kung ang benepisyo ay nangangailangan ng approval under that law. Mahalaga yan. At pangapat? Pang-apat, yung non-diminution rule, Art 100 ng Labor Code. Hindi pala siya absolute, hindi siya mag-a-apply kung ang dahilan ng pagtanggal or pagbawas ng benepisyo ay dahil sa pagsunod sa isang mandatoryong batas, tulad ng RA 1049. Okay, napakalinaw ng mga puntong yan. Ngayon, isang tanong para sa iyo na tagapakinig namin. Ano sa tingin mo ang tamang balanse dito sa pagitan ng, alam mo na, karapatan ng mga empleyado sa mga nakasanayan nilang benepisyo at saka yung pangangailangan naman ng gobyerno na i-regulate at kontrolin ang pondo ng mga GOCC? Magandang tanong yan for reflection. Oo, mahalaga ang opinion mo. Paki-share naman sa comment section o kung nagustuhan mo at nakatulong itong talakayan natin, pa-favorite na rin. At bilang panghuling palaisipan na rin siguro, kung ganito pala ang ruling sa PNCC, ano kaya ang ibig sabihin nito para sa ibang mga benepisyo na matagal na ring binibigay sa ibang mga GOCC, lalo na yung mga non-chartered din, na baka hindi pa rin pala dumaan sa GCG approval process under RA 10149? Oo nga, no? Interesting thought yan. Maraming posibleng implikasyon pa yan. Definitely something to think about. Sige. At para sa mas marami pang ganitong malalimang pagsusuri sa mga importanteng kaso at paksa na makakatulong sa kaalaman mo, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Deep Dive. Maraming salamat sa pagsama sa